ang posisyon ng Chief Justice at iba pang mababakanting posisyon sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, hindi raw dapat kasama sa appointment ban ang mga miyembro ng hudikatura dahil sadya itong hindi isinama ng mga nagbuo ng 1987 Constitution. Hindi rin daw makukompromiso ang integridad ng hukuman dahil hanggang June 30 na lamang ang term ng Pangulo. Sa lahat ng mahistrado, tanging si Justice Conchita Carpio Morales lang ang tumutol sa desisyon ng mayorya. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi niyang nakalulungkot daw na ginamit na basihan ng korte ang pagkakasulat ng saligang batas para sabing sinadyang hindi isama ng mga nagbuo sa konstitusyon ang pagtatalaga sa mga mahistrado ng Korte Suprema sa appointment ban. 3 naman ang nag-inhibit sa pagdedesisyon. Kasama dyan si Chief Justice Renato Puno, ang tanging mahistrado ngayon sa korte na hindi tinalaga ni Pangulong Arroyo. Nag-inhibit din sina Justice Antonio Carpio at Justice Renato Corona, ang dalawang pinaka-senior na mahistrado sa korte at siyang mga nangungunang kandidato na papalit kay Puno. On the issue of whether or not the president, the incumbent president can appoint, you're right, you can say that it is 9-1 because there's only a lone dissenting opinion. Gayunman, matatandang noong 1998, binawi ng Korte Suprema ang appointment ni na Judge Placido Vallarta at Mateo Valenzuela dahil na-appoint ang mga ito sa panahon ng election ban. Kontrobersyal ang issue ng tinaguriang midnight appointment dahil ang Chief Justice ang mamumuno sa Presidential Electoral Tribunal kapag may electoral protest na ipoproklamang panalo sa presidential at vice presidential race. Sa inilabas na desisyon ng Korte, inatasan na ang Judicial and Bar Council na isumite ang mga pangalan ng 6 na nominee sa posisyon ng Chief Justice sa Pangulo. Ang nagpe-preside sa JBC, ang Chief Justice mismo. Hindi naman yata magandang tingnan na hindi sinunod ng Chief Justice ang naging desisyon ng Korte na pinangungunahan niya. Ang palasyo naman, ipinagbunyi ang desisyon ng Korte. Ang tanong na lang ngayon ay kung sa gitna ng mapambabatikos, magtatalaga nga ba si Pangulong Arroyo ng panibagong punong mahistrado sa pagre-retiro ni Puno. The President shall abide by the ruling once it is final and executory. Chino Gaston ang inyong saksi. Malungkot na araw para sa hudikatura. Yan ang sabi ng grupong Bantay Korte Suprema kasunod ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. At dahil sa desisyon, nabigyan daw ang Pangulo ng napakalaking kapangyarihan na magtalaga ng mga matataas na opisyal sa mga constitutional body. Saksi si John Consulta. Sa kilos protesta sa tapat ng UP College of Law, idinaan ng Kabataan Party List ang kanilang pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema na nagkapahintulot kay Pangulong Arroyo na magtalaga ng bagong Chief Justice kahit umiiral na ang appointment ban. Sa oras na magkaroon ng failure of elections, magiging susi yung papel ng ating Korte Suprema. Maaring maging bahagi ang Supreme Court ng maitim na balak ng mga alyado ng Pangulo na pahabain pa ang termino. Sa loob ng UP College of Law, nakahanap ng kakampi ang mga realista sa dekanong si Marvic Leonen. Pangamba ni Leonen dahil sa pagkasabing limitado lang sa executive branch ang appointment ban tuwing election period, binibigyan aniya ng napakalaking kapangyarihan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng mga matataas na opisyal sa iba't ibang constitutional bodies. We have just handed over with this decision subservience of the judiciary because there will be midnight appointments of members of the judiciary, subservience of the constitutional commissions when there is a vacancy. Hindi lang daw yan. Binigyang kapangyarihan na rin daw ang Pangulo na magtalaga ng mga bagong hukom na maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa pagresolba ng election-related cases. I would have hoped that the members of the Supreme Court would have seen all of these repercussions and simply read the Constitution the way it was worded. Ang ipinagtataka pa ni Dean Leonen, bakit daw nagmamadali ang Korte Suprema na makapagpalabas ng desisyon dito, gayong maaari naman daw humalili ang pinaka-senior na mahistrado bilang Supreme Court Chief Justice kapag nagretiro na si Renato Puno sa May 17. Di tuloy maiwasang magduda ng Presidente ng Philippine Bar Association sa ikinilos ng Korte Suprema. I hope my fears will be wrong, no? That this is part of a grand design to prolong the stay of the incumbent in Malacanang. Sakali mag-appoint si Pangulong Arroyo ng bagong Chief Justice, sabi ni Leonen, ito na ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na magkakaroon tayo ng kataas-taasang hukuman kung saan lahat ng mahistrado ay itinalaga ng iisang presidente. We hope that the justices of the Supreme Court will act as true magistrates
in this case and look at the welfare of our country, which depends upon whether we can truly say that we are respecting the rule of law. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tutol din ang mga presidential candidates sa desisyon ng Korte Suprema. Ang ilan sa kanila nanindigan na dapat ang susunod na presidente ang mag-appoint ng bagong punong mahistrado. Narito ang report. Hindi na itago ni Senador Noynoy Aquino ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing pwede pang magtalaga ng susunod na Chief Justice si Pangulong Arroyo. Tanong tuloy ni Aquino, bakit nagmamadali ang Korte Supremang maglabas ng desisyon? Pwede na natin tingnan doon sa idea ng conflict of interest, no? Yung presidente kasalukuyan, may haharapin ng maraming mga asunto, binigyan ng pagkakataon yung kasalukuyang Pangulo na mamili nung huhusga sa kanya. Una nang iginit na Aquino, sakaling manalo ay hindi raw niya kikilalanin ang Chief Justice na itatalaga ni Pangulong Arroyo. Si Councilor JC De Los Reyes gusto namang basahin ang desisyon para malaman kung bakit humantong ang Korte Suprema sa ganoong desisyon. Bagamat ginagalang naman ni dating Pangulong Joseph Estrada ang desisyon ng Korte, sana naman daw anya ay pairali na lang ni Pangulong Arroyo ang delikadesa. It might be legal, but I would say out of delicadeza, the outgoing president should not appoint. She should give the next president chance to appoint the new Chief Justice of the Supreme Court. Sakaling pangalanan ni Arroyo ang susunod na Chief Justice, lahat na ng mahistrado ng Korte Suprema, puro Arroyo appointees. Yan naman ang ipinangangamba ni Senador Richard Gordon. Yung perception ng tao ang inaalala ko na ang Korte Suprema nahawakan na ng buong Pangulo. At palabas siya, siyempre, yung mga concerns yan, baka may utang na loob sa kanila lahat yan. Kaya naman git ni Senadora Jambi Madrigal, dapat ay bawiin na ng susunod na Pangulo ang posibleng pagtatalaga ni Arroyo. Kung may talo naman sa naging pasya, ito'y walang iba raw kundi ang mismong Korte Suprema, ayon kay Nicanor Perlas. It's really totally unconscionable, from my perspective, na magkakaroon ng ganong klaseng decision. Nire-respeto naman ni Brother Eddie Villanueva ang pasya ng Korte Suprema, pero naalarma raw siya. That increases the suspicion that there will be some happening immediately after the election. Hindi rin naitago ni Senador Manny Villar ang kanyang pagkadismaya. Nakakalungkot. Kukonsultahin ko nga ang ating mga abogado mamayang gabi at magbibiting kami kung anong pwedeng gawin dito. Patuloy namin kinukunan ng reaksyon ng pambato ng administrasyon na si Gilbert Teodoro. Para sa saksi, Rosette Rivera, nag-uulat. Samantala, naniniwala si ang kapatiran Vice Presidential Candidate Atty. Dominador Chipeco Jr. na pinakamalaking bentahin nila ang katandem na si JC De Los Reyes ang hindi pagiging trapo sa kanyang pagsalang sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interview ng Super Radio DCBB. Iginit ni Chipeco na pumasok sila sa politika para maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Bagaman suportado ng 7 obispo ang kanilang tambalan, wala rin silang balak na manuyo pa sa ibang religious organization. Hindi rin daw pinapansin ni Chipeco kahit pirming kulelat siya sa survey. Kami po sa kapatiran, hindi po kami pumapasok sa politika para maghanap buhay. Kami pumapasok rito para manilbihan. Sa ibang balita, posibleng nasa Roma, Italia si Senador Ping Lacson. Ayon kay Acting Justice Secretary Alberto Agra, yan ang pinakahuling impormasyon na kanyang nakalap ukol sa kinaroroonan ni Lacson. Ipinauubaya naman ng palasyo sa NBI ang pagtugis kay Lacson na nasa red notice na ng Interpol. Hiniling na ng pamilya Dacer sa Manila Regional Trial Court na utusan ang Department of Foreign Affairs na kanselahin ang passport ni Lacson. Umaasa silang mahahanap ng mga otoridad si Lacson at mapababalik sa Pilipinas para harapin ang Dacer Cordito double murder case. At sama-sama natin saksihan, ilang pro-life group nanunog ng kondom bilang protesta sa kampanya kontra AIDS ng DOH. Kabayo sa Phoenix, Arizona, lumilipad na nga ba? At Tiger Woods balik golf matapos yanigin ng sex scandal. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.